Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, bibigyang pugay natin ang isa sa pinakaminamahal at talentadong aktres sa industriya ng showbiz sa Pilipinas, si Isabel Granada. Samahan niyo ako sa paglalakbay mula sa kanyang kabataan, pag-angat sa industriya, hanggang sa kanyang huling mga taon. Tunghayan natin ang kanyang mga naiambag sa sining at entertainment na hinding-hindi malilimutan dito lamang sa Pinoy Wisdom. Si Isabel Granada ay isinilang noong March 9, 1976, sa Maynila. Ang kanyang ina ay si Isabel Villarama, isang Spanish-Filipina, at ang kanyang ama ay si Humberto Granada, isang Pilipinong engineer. Lumaki siya sa isang pamilyang mahilig sa musika at sining, kaya't hindi nakapagtataka na magkaroon siya ng interes sa pag-arte at pagpe-perform mula sa murang edad. Nag-aral si Isabel sa Philippine Air Transport and Training Services College, kung saan kumuha siya ng kursong Aeronautical Engineering. Ngunit sa kabila ng kanyang akademikong interes, hindi maiwasan ni Isabel na sundan ang kanyang pangarap sa industriya ng showbiz. Nagsimula ang karera ni Isabel Granada sa showbiz noong 1986 nang sumali siya sa That's Entertainment, isang sikat na youth-oriented variety show, na pinangunahan ni German Moreno. Dito, agad siyang napansin dahil sa kanyang talento sa pag-arte, pagkanta, at pagsayaw. Ang kanyang pagiging charming at likas na talento ay nagdala sa kanya ng maraming tagahanga at oportunidad sa industriya. Hindi nagtagal, napasama si Isabel sa iba't ibang pelikula at teleserye. Isa sa mga unang pelikulang nagbigay sa kanya ng kasikatan ay ang Ligaya ang Itawag Mo sa Akin, na sinundan pa ng mas marami pang proyekto na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na aktres. Ang kanyang mga proyekto sa telebisyon ay nagbigay sa kanya ng mas maraming tagahanga at respeto mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi rin nakaligtas si Isabel Granada sa ilang kontrobersya. Isa sa mga pinag-usapan ay ang kanyang personal na buhay, partikular na ang kanyang mga relasyon. Sa kabila nito, nanatiling pribado si Isabel at mas piniling mag-focus sa kanyang karera at pamilya. Noong October 27, 2017, sa edad na 41, pumanaw si Isabel Granada dahil sa aneurysm habang nasa Doha, Qatar. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at tagahanga. Marami ang nagbigay pugay at nagbalik tanaw sa kanyang mga naiambag sa industriya ng showbiz. Ang pamana ni Isabel Granada sa larangan ng pelikula, telebisyon, at musika ay hindi malilimutan. Ang kanyang mga pelikula at kanta ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artista at music hero. Siya ay isang tunay na alamat na nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng entertainment sa Pilipinas. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Isabel Granada. Isa siyang tunay na bituin sa mundo ng pelikula, telebisyon, at musika, at ang kanyang mga kontribusyon ay hinding-hindi malilimutan. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod naming video. Hanggang sa muli, dito lamang sa Pinoy Wisdom.